Natin bubuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at basahin po natin ang chapter 2 verses 17 to 22. Second Peter chapter 2 verses 17 to 22. Ito po ang sinasabi. Ang mga ito'y bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos. Sa kanila'y inilaan ang pusikit na kadiliman, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan, at nangaakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ito ay pagpapatuloy lamang ng ating pag-aaral patungkol sa mga false teachers. Yesterday, merong isang balita na ibalita sa TV Patrol. I remember kumakain tayo noon at sinabi doon merong isang business scam na about sa fuel business scam, no? Na nangangako sa mga tao na nag-invest ng mga milyon-milyong halaga ng pera ang annual 10% return. Pero it turned out that these investors na umasa for an investment return ay wala silang napala at nalaman nila na sila pala ay na-scam, no? So nag-invest sila ng malaking halaga, umaasa na sila ay kikita, ngunit wala silang napala. Last time we discussed more about the characters of false teachers, no? They are arrogant, sinabi, mga arrogant people na wala ring pakialam sa maging sa kanilang sariling kasalanan ay hindi sila nababahala, no? They just continue their life as it is, walang pagbabago sa kanilang karakter nung sila ay sinasabing na convert daw or sila ay naging mananampalataya daw. And also they are disregarding others, no? Walang pagmamahal sa kapwa, no? Gayun din ang katangian ng pagiging sakim, greedy. And therefore, sila masasabi nating sila yung mga false teachers na ating isinasalarawan or isinasalarawan sa atin Apostle Pedro sa chapter na ito ay talagang kung titingnan natin, they failed to live out the greatest commandment of God. Sapagkat everything that they do is somehow is parang unloving para sa iba at sa Diyos. Lahat ng kanilang mga kilos at galaw ay talagang hindi nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. And today, we will continue and focus on more serious dangers of false teachers in the church. At ito nga yung isa sa mga sabi natin kanina, yung pagbibigay ng pangako, empty promises na wala namang benefit para sa mga pinangakuan. False teachers, isa sa mga punto natin that false teachers are guilty of giving false promises. Nagbibigay ng pag-asa, nangangako, ngunit ang lahat ng mga pangakong ito ay empty, no? Katulad ng mga na-scam sa balita yesterday. At pangalawang punto,
yung sinasabi dito na false teachers are leaders to apostasy. Hindi ba't nakikita natin na ang dalawang bagay na ito ay talagang serious danger sa church, sa iglesia, no? Na nawa ay tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral nito. Kaya hilingin natin ang kanyang manalangin muna tayo at hilingin natin ang Panginoon ang guidance niya sa ating pagpapatuloy. O aming Panginoong Diyos, sa aming pagpapatuloy in exposing the characters, the ways, and the operations of false teachers in the church. Nawa o Diyos ay patuloy kayong magbigay ng pakinabang sa bawat isa sa amin. At nawa o Diyos ay sa pamamagitan nito ay lalo kaming maging vigilant, stay sober sapagkat ang inyong kaaway ay patuloy na lingering sa inyong iglesia at nagnanais na ang bawat isa ay mapahamak. Ngunit Panginoon, hinihiling namin nawa sa pamamagitan ng pagkapahayagan ng inyong salita, unveil ng mga characters ng mga false teachers ay maging handa kami sa pagharap sa kanila kung sila man ay kabil or napabilang na sa iyong iglesia or nakapasok na sa iyong iglesia katulad ng iyong sinasabi ng iyong salita. Nawa o Diyos, tulungan niyo kami sa pag-aaral nito at magbigay ng isang aral sa amin, ang magandang application sa bawat isa sa amin ang topic na ito. Salamat po o Diyos. All this we pray in Jesus' name. Amen. Isa sa mga dangers ng mga false teachers na ating mababasa sa ating teksto ay makikita natin sa verse 17 to 19 that false teachers are guilty of giving false promises. Anong sabi dun sa ating teksto lahat? Ating muling basahin. Sabi sa verse 17, ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, sa kanila'y inilaan ang pusikit na kadiliman, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangan, walang kabuluhan at nangaakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan sapagkat sinuman ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. So sa unang bahagi ng teksto sa verse 17, binigyan tayo ng two metaphors. Gumamit dito ng dalawang metaphors to describe these false teachers para i-justify that they are guilty of giving false promises. Anong unang metaphor doon? Yung springs without water. Imagine kung ikaw ay naglalakbay at ikaw ay nauhaw at naubusan ka ng tubig at aasa ka na may makikita kang isang bukal na magbibigay sa iyo ng isang papawi ng iyong uhaw, magbibigay sa iyo ng malinis na tubig at nung makita mo yon at iyong nilapitan ay wala palang bumubukal na tubig. Parang ganun yun, springs without water. Parang masasabi mo, unreliable naman pala tong ano na to. Umaasa ako na merong tubig akong matatagpuan sa bukal na ito, ngunit wala, no? Very unsatisfactory ang ano na to, ang spring na to, unreliable, no? Hindi ka satisfied. Kumbaga sa customer ay kala ko bibigay yung result nito na aking inaasahan, ngunit hindi pala. Hindi na reach yung result ng product na iyong binili. Pangalawang metaphor, mist driven by a storm, no? Yung mist driven by a storm, ito ay kumbaga parang kung merong isang farmer na umaasan ang ulan ay darating at nakita niya yung pagpamumuo ng ulap sa kalangitan, ngunit nariyan ang hangin at kumbaga para ba yung ano yung dumating ang malakas na hangin
at tinangay yung makapal na ulap na yan papalayo doon sana sa lugar na babaksakan ng ulan dahil namumuo nga yung ano. Pero ang naibigay lamang nito ay parang hamog, no? Yung hamog na yon hindi yun sasapat para para maka madiligan ng maigi yung mga pananim niya, no? Umaasa yung farmer na yun, ngunit hindi nangyari, no? Mist driven by a storm. So makikita natin dito yung instability, unstable pala. Yung mga pangako, katulad nun, yung nangangako ng ulan, magkakaroon ng ulan, pero hindi pala. Umihip lang malakas na hangin, natangay yung ulap, nariyan ang hamog, ngunit ang hamog na yon ay hindi kayang madiligan or hindi sapat upang madiligan ang mga pananim. So ganun yung metaphors na ginamit dito na sumasalamin or nagkakarakterize sa mga false teacher guilty of giving false promises. Sa Jude verse 12 to 13, marami pang nasabi patungkol sa false teachers na ito. Gumamit din dito ng mga metaphors. Kung mababasa natin ng Jude verse 12 to 13, ang sabi dito, ang mga taong ito ay pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salo. Pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila yung mga ulap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na 2 ulit na namatay na binubunot hanggang ugat, nagngangalit na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. So, ito rin yung isa sa mga metaphors na ginamit patungkol sa mga false teachers. Now, Peter sets us first kung ating bibigyan ng justification itong allegation na false teachers are guilty of false promises at yung dangers ng mga false teachers sa church. Ang ginawa ni Peter dito, Peter sets us first the unreliability and instability of these people before he goes to attack them, before he continues to attack them. Parang yung isang lawyer, no? Sa yung lawyer ng opposing party sa korte, yung lawyer ng opposing party who targets first the credibility of a standing witness, no? Ganun ang tactics ng isang lawyer. Kung ikaw yung lawyer ng isang opposing party at merong tatayong witness, para ganun ang kanilang ang kanilang play sa korte. Aatakihin muna yung credibility ng witness, no? At ganun nga yung ginagawa. Talagang sineset forth to us ni Apostle Peter yung karakter talaga ng mga false teacher. Bakit natin sila dapat iwasan? Bakit sila danger sa iglesia? No? Peter is charging these teachers, false teachers, with fraud or deception, giving false hope or promises. Now, there are 2 ways that these false teachers gather disciples by giving them empty promises. Imagine, empty promises yung binibigyan niya, pero still, he is able to gather followers. He is able to gather people for him. No? Una, 2 ways. There are 2 ways that these false teachers gather disciples by empty promises. Una, they promise other people that they could be trusted. No? Pinapakita nila sa ibang tao na I have knowledge, you can rely on me, you can trust me. They say, trust me, I know your struggles. Ganyan yan, no? When false teachers or sabihin na nating mga tao na may masamang intention sa iyo, they will really want to take your trust before they can take advantage on you, no? Trust me, I know your struggle. I've been there. Ganyan yung mga ganyan yung mga introduction nila sa kanilang bibiktimahin. Now, ganyan nung sinabi niyang, trust me, I know what your struggle is, and I've been there. Now, here is what you can do. No? Papayuhan kanya na kung ano ang dapat mong gagawin. They first wanted your trust
Mostly, these are charismatic people. You know, charismatic people, yung makarisma, no? Magaling sa pananalita. Mostly, no? Sapagkat kung ikaw nga yung ang isang false teacher nga na ang kanyang tanging sandata is inyong kanyang knowledge, head knowledge, iyon yung kanyang ibino-broadcast, iyon yung kanyang ipinopront para makakuha siya ng trust ng tao, no? Mostly they are charismatic people. They get people because of their knowledge. They possess knowledge, no? They'll say many things in order to get your trust. Anong sabi sa Jude 16? Sa Jude 16, paano niya nakukuha yung trust, no, ng mga taong gusto niyang mabiktima? Ang mga iyon, sabi sa Jude verse 16, ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo pertaining to the false teachers na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa. At ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa kanilang kapakinabangan. They usually say something that will parang magsasabi ng good things sa tao para lamang makuha yung trust para sa kanilang kapakinabangan, no? At sinabi rin dito, sabi sa verse 18 ng ating teksto, kapareho ng Jude verse 16, na sinabi ay sila ay ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas. Sabi sa verse 18 ng ating teksto, anong sabi dito? Sapagkat sila ay nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan, no? Speaking loud boast of folly. Yan ang ginamit na salita sa English. Speaking loud boast of folly. Now, what is folly? No? What is folly? Folly is biblically described, no, as living as if there is no God, no, and no future judgment. Sila yung tinatawag na mga those who live in folly are fools, no? Those who talk those who speaks loud boasts of folly, sila yung mga fools, no? Those who live in folly are fools, but God calls us to live in wisdom. Yan ang pagkatawag sa atin. Sa mga tao ng Diyos, we are not to live as fools, but we are called to live in wisdom. Wisdom, katulad ng sinabi ko last time, wisdom is the skill of godly living. Marami kang malalaman sa Biblia. Lahat yan, paaring ipasok mo sa iyong pag-iisip. Pero, the skill of applying it is what we call wisdom. Matthew chapter 7 verse 24 to 27, Jesus tells how one becomes wise. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Matthew 7:24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang mga bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal at nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Jesus tells us how to become wise. Pareho silang nakarinig, no? Pareho silang nakarinig ng salita, ng mga salita ng ating Panginoon sa Kristo. The wise person does them, no? Iyon ang marunong, no? Ginawa. But the fool did not.
Iyan ang pinagkaiba ng fool and wise. Iyan ang pinagkaiba ng those who speaks folly and those who live in folly and those who live in wisdom. Now, false teachers can speak to us confidently with flowering words. Kasabi ko nga kanina, mga ano sila, charismatic people, flowering words about the knowledge of God na meron sila. No? Alam din nila yung ano ba mga ano yan? Maaring alam nila yung ano, tulip, no? Yung mga doctrines, alam din nila yan, no? But applies nothing of it in their lives, no? If hindi nila ina-apply, kahit gaano pang kalalim mo sa theology, kung wala kang application, kung di yan na-apply sa buhay mo, you are considered a fool. Hindi ka na mamumuhay sa karunungan ng Diyos. Now dito, yung mga false teacher, they model for us, no? Is anong ang minomodel nila dito? Anong pinapakita sa atin dito about sa kung paano namumuhay ang mga false teacher? Yung mga false teacher, minomodel nila na magkaroon ka ng head knowledge, maniwala ka dun sa mga theology na na natututunan mo, paniwalaan mo yon, maaring ganun eh, maaring paniwalaan mo lahat ng mga theology na theological teachings na ituturo sa atin, maaring paniwalaan mo yon. Ganyan ng mga false teacher, yun yung pinomodel nila, and know all these theological matters about salvation. Iyan lang ang ano sa kanila, important sa kanila. Fill your minds, no? Ba't sasabihin nila, what you do with your body does not matter. Ibig sabihin, kung paano ka mamuhay, kung paano ka kumilos, what you do with your body, di ba yung pagkilos mo, no? Pananalita mo, no? Doesn't matter at all. Ang mahalaga lang may laman niyang utak mo. Ganun iyan ang minomodel sa atin ng mga false teachers, no? For them, everything that matters for them is about believing the salvation that they taught, no? Na kanilang tinuro. Pero they don't care of what you do with your body. They don't care on how you live your life, no? On how you apply whatever you learn, no? Paul in 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 19 countered it, no? Na hindi po pwedeng pasok ka lang ng pasok ng mga kalaman sa isip mo, pero yung katawan mo, no, hinahayaan mo lang mag-continue sa mga gawang masasama. Paul countered it in 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 19. No, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 19. Ang sabi dito, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Binibigyan ni Apostle Paul dito ang halaga kung ano ang ginagawa natin sa ating katawan, sa ating sarili. No? Hindi lamang sa ating head knowledge, maging sa application nito. No? Fear the God. O katakutan natin ang Diyos na nasa sa atin. Fear the God that is in us. Don't you know? No, sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? The Spirit of God is in us. Kung tayo nga ay tunay na kay Kristo. And it is the beginning of wisdom if we fear God na nasa atin. And therefore we will follow the will of God. Kung ano ang nasabi sa kanyang salita. Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, foolish false teachers tells us to live as we want to live. No? Ligtas ka na naman eh. You can do what you want, no?
Total, nasa biyaya ka ng Diyos. You are free to do anything. Ano pa yung pinapromise ng mga false teachers na ito? They promise that that we, no? They promise, include natin yung sarili sapagkat, no? Include natin yung sarili natin sapagkat ganun nga ang ginagawa nila, no? They attack the people of God in the church. They promise that we could pursue passions of the flesh. So kaiba-kaiba talaga to sa itinuturo ni Peter at ng ibang teachings of the apostles, ang teaching ng ating Panginoon Kristo sa turo ng mga false teachers. They promised that we could pursue passions of our flesh. They appeal to human sinful desire, no? Sabi dun sa verse 18 ng ating teksto, sabi dito, at nangaakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas, no, sa mga nakatakas mula sa namumuhay sa kamalian. Yun yung kanilang focus, yung sinful desire ng taong gusto nilang kumbaga maging followers nila. They appeal to that sinful desire. Ini-entice nila, no? Yung entice dito na ginamit, yung nang-aakit, your enticing is a fisherman term, no? Of the word bait, yung pag tinagalog ba yung bait, ano bang ano? Pain. Yan. Pain. Sa iba, sa amin tawag yan sima eh. Yung ganun. Sima ang tawag din eh. Pain. Yung sima yung hook. Yung pain yung nilalagay. Di ba? Yung pain yung nilalagay. Yung karaniwang nilalagay doon is yung bulate. Yung iba, pag gustong manghuli ng palaka, I think ang nilalagay nila yung kohol. Yung ano ng kohol. Pinatali. Minsan naranasan ko yan eh. Ang nilalagay yung laman ng kohol pag gustong manghuli ng palaka. So, alam ng mga false teachers na ito kung anong pain ang gagamitin nila para maka-gather sila ng people para sa kanila, no? Para maka-gather sila ng followers. Katulad ng fisherman, alam ng fisherman or yung mga manghuli ng isda kung anong gagamitin nilang pain para mahuli nila yung certain fish kung ano man ang gusto nilang hulihin, no? Meron silang kaalaman sa paghuhuli or pag-i-entice or pang-aakit. At ang ginagamit nga nila is kung ano ang sinful desire ng tao na kanilang nais mabiktima. False teachers know what bait to use in order to make new converts. Nililinawin natin yung sinasabing gustong mabiktima ng mga false teachers nito, yung karaniwan dito yung mga new converts, ng mga bago pa sa pananampalataya, no? Karaniwan sila yung nabibiktima, no? False teachers know what bait to use in order to make new converts follow them. Their targets are new converts. Sila yung mga unsteady souls na sinasabi sa verse 14. Basahin natin ulit yung verse 14. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. No? Means they are still new in Christianity. New converts. So, sila ang target nito. The unsteady souls. At ang kanilang way is to entice them by appealing to their human sinful desires. Paano magsalita ang isang false teacher sa isang OFW who's in a relationship with an unbeliever? Paano? Paano niya bibigyan ng advice yun? Sabi niya, and yung OFW naging member na ng local congregation. Ang sabi niya, okay lang yan. No? Okay lang yan, yung relationship mo sa kanya. God wants you to be happy. No? Hahayaan niya lang. Hindi man lang niya papaliwanagan or kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga sa mga tao na I can say yung patungkol sa topic ng unequally yoking sa mga non-believers, di ba? So maaring ganoon ang maging payo ng isang false teachers. That is what false teachers promise. You are free
to do things that will make you happy. Sige lang, tuloy mo lang yan, no? Tuloy mo lang yung iyong ginagawa. Total, ligtas ka na naman. Because they teach that there will be no judgment. Isa pa yan sa mga appeal ni Apostle Peter sa kanyang epistle dito. Sapagkat itong lumalabas ito yung sa mga nagpo-propagate na turo na walang coming judgment, no? And why can't we do all things that can make us happy kung wala naman palang judgment na darating, no? Anyhow, Christian na tayo no? We are saved by grace. Those who use Christian liberty or para sa mga propagator naman ng Christian liberty, no? There's a reminder. Doon sa mga pagka napagsabihan sa church, ay, paano na lang yung Christian liberty ko? No? Parang hindi naman dapat maganda yan, pastor. And tatapakan na yung Christian liberty ko niyan. O sasabihin mo kung itigil ko yung ginagawa ko. And for those who use Christian liberty, there's a reminder for us. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 12, ang sabi, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, no? Everything is lawful. Pwede naman. But, ngunit, hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako papaalipin sa anuman. Sa verse 23 to 24 ng chapter 10, 1 Corinthians din. Chapter 10, verse 23 to 24. Anong sabi? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Now, nakita natin, pareho lang yung sinabi, pero dito may dagdag na ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. No? Nakita natin dito, not all things are beneficial and we should be doing things for building up one another. Kung ipa-prioritize mo yung Christian liberty mo at ayaw mong sumunod sa payo ng pastor na itigil mo yan, itigil mo na yung ginagawa mo because hindi siya nakakatulong sa iglesia at i-insist mo pa rin yung Christian liberty mo, hindi ka sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. We should be doing things for building up and seek for the good of others. No? Kaysa isik mo yung good para sa sarili mo. Now, sa pagkakasala naman, when we sin, kung tayo man ay magkasala sa iglesia, kung tayo man ay makakumit ng kasalanan or whatever sin it is, when we sin, it always affect other people in some way. Paano 'yan? Pwede bang magkasala ako? Nabanggit ko na to last time. Pwede bang magkakasala ako at sarili ko lang ang maapektuhan ko? Hindi pa pwedeng ganun 'yon. When we sin, it always affect other people in some way. Diba? Sabi natin last time when we sin of adultery. Kung makatingin ka lang sa kapwa nang may pangangalunya, na may pagnanasa, nangangalunya ka na. O teka, hindi naman siya naapektuhan. Hindi naman siya naapektuhan, nakatingin lang naman ako O, hindi niya naman alam. Pero somehow you are not loving that person, which is a command sa bawat isa sa atin to love your neighbor as yourself. No? And that's a form of building up. No? When we sin, it's always affect other people. When we do not build up others, no? If we do not contribute in building up others or building up others, that is commensurate, no? Kung ating uunahin ng ating sarili, we will do what we want, and therefore not contributing in building up one another, it is commensurate to tearing others down. No? Imagine pati dun sa building up, walang sabi natin na walang
gray area dyan. It's either you are building up in the church, you contribute in building up the church, or you're tearing down others in the church. No? Black and white lang yan. And when we sin, like in a crime scene, there is always a victim. Yan po ang katotohanan. No? Kaya dapat lagi natin pag-isipan ang ginagawa natin sa iglesia. Am I contributing in building up the church? Or am I loving my neighbors as myself? No? False teachers does nothing about like that. No, false teachers promise freedom. Sabi nga dito, they even promise freedom which they do not have. No, verse 19. Ng ating teksto, verse 19. Sila'y pinapangukuhan nila ng kalayaan, gayong sila mismo ay mga alipin ng kabulukan. They're proclaiming liberty. Yes, you can do anything what you want, proclaiming liberty when all the time are in the prison house of lust. No? Ganyan sila. At gayon din ang kanilang mga pinapangakuan. Kung sila man ay hindi pa talaga nakatagpo ng biyaya ng kaligtasan. Prison house pa rin, nasa prison house pa rin ng sinful desires. Paul tells us about being slave to sin. Romans chapter 6 verse 6. Merong sinabi si Paul about being slave. Prison of their sinful desire. Romans chapter 6 verse 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na mapaalipin pa sa kasalanan. And also our Lord Jesus Christ tells us about being enslaved to sin. John chapter 8 verse 34. John chapter 8 verse 34. Ang sabi, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So papaanong ang isang false teachers is proclaiming or promising freedom na ngunit sila man mismo ay alipin din ng kasalanan. Sabi ni William Barclay, sabi niya, to be enslaved to oneself is the heaviest of all servitude. Ulitin ko, to be enslaved to oneself is the heaviest of all servitude. Kanino ka enslaved? Sa sarili mong kasalanan. No? Enslaved ka ng sarili mong kasalanan, and that's the heaviest servitude. Servitude means yung parang pagsisilbi, no? Pinagsisilbihan mo ang sarili mong kasalanan. And we cannot be in a church, no? Kung hindi to i-confront ng church yung mga kasalanan nating nagagawa. We cannot be in a church that will tell us, do whatever makes you happy, do whatever you want, and promises that everything will be all right after all. Ligtas ka naman, kapatid. Sabihin sa yung ganun. And we cannot be telling people that you are already a believers even if you did not stop being ito yung example kasi. Anyhow, talagang ang church ngayon is talagang nag-cease of telling people or naming the sins of people inside the church. Kasi meron akong kakilala na claiming to be Christian, no? Umattend sa isang Christian church, but is cross-dresser, no? Cross-dresser siya. Umattend pa nga sa mga church activities. Pero siya ay cross-dresser. We can't be telling people that you can continue, no? Continue to be a believer or you are a believer if you will not stop being a cross-dresser. Meron akong kilala talagang ganyan. False teachers are the best consentidor, if I can use that term, consentidor. Kinokonsinti nila ang kasalanan at hindi kino-confront ang kasalanan, no? Ganyan ang mga iglesia ngayon. Talagang
kung masasabi natin, marami rin ako nababasa na sa mga Reformed churches talagang merong a-attend. And when they started listening to the preaching at talagang napansin nila na talagang grabe ng church na to. Walang binanggit, puro pang ano sa kasalanan. Ay hindi na attend next time, no? Hindi na attend next time. They don't want to hear preachings that confront sin, lalong-lalo na kung sila mismo ang gumagawa nito, no? You also hear preachers of health and wealth, no? Promising those if you become a Christian, no? Ah, maging mas maayos ang buhay mo, no? At even promising na pagka ikaw ay naging Christian, you will be healed, no? You will be healed. You will be healthy and wealthy. And promising that all your dreams will come true. Just be faithful, no? Ilapit mo lang sa Diyos 'yan. Tutuparin ng Diyos diyan in His proper time. Talaga nga ba na ang lahat ng mga pangarap natin sa buhay ay ipinangako ng Diyos na kanyang tutuparin in the proper time? Talaga nga ba? Now, what are you expecting in life of following Christ? Yan ang tanong sa atin. Bawat isa sa atin dito. What are you expecting a life of following Christ to be like? Victorious life ba talaga sa buhay na to? We cannot embrace Jesus Christ apart from the cross. That's a reminder to us. Victory surely awaits. Victory surely awaits. But this victory is not what victory that we think na darating sa atin sa buhay na ito. Victory surely awaits, but only for those who takes His words. In Luke chapter 9 verse 23. Anong sabi sa Luke chapter 29? Luke chapter 9, sorry. Luke chapter 9 verse 23. No? Sabi dito, Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihanin niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya sinabi ko kanina, no? Yung we cannot embrace Jesus Christ apart from the cross. And what does cross means? Talagang may pagdadaan ng sufferings, trials, testing ang buhay ng isang Kristiyano. Na ano yung sinasabi mo ngayong victory? 'Di ba? No? I have a victorious life. Does it mean yung victory about your finances? Yun ba ang tinutukoy doon? Victory surely awaits? No. Yung sinasabi nating victory dito is yung victory that awaits those who will deny themselves, and that victory is what is about to come para sa mga tao ng Diyos. And are you willing to follow the path of suffering in order to enjoy with Christ in His glory? That's the ultimate victory na ng isang Kristiyano na mararanasan. To enjoy Christ in His glory for eternity. Now, are we willing to follow the path of suffering? In contrast, ay pinapangako ng mga false teachers na ito. Are you at risk? Isa pang tanong, are you at risk of turning away from God because He has not given you victory in this life? At para naman yan sa mga na panghihinaan na ng loob, no? Na nag-expect talaga na magiging maayos ang buhay niya na kung siya ay naging Kristiyano. Lahat ng mga relationships niya sa family ay maayos, no? Lahat ng mga financial struggles niya ay mawawala, no? Now, somehow parang nakaka-devastated sa new converts. Now, ang tanong, are you at risk na ba of turning away from God because He has not given you victory in this life? That He never promised. Dagdagan natin, that He never promised. Kapatid, however hard or good the days of this life are, or however hard or good the days of this life are, something is better is always lying ahead. Something is better. Iyon ang ating pag-asa na merong higit na mas mabuti
kaysa sa buhay na ito na meron tayo. Now, pangalawa, papaano naging serious danger ang mga false teachers sa iglesia ng Panginoon Diyos, sa iglesia ng Diyos? They are leaders to apostasy. Now, let's talk about apostasy. They are leaders to apostasy. Sabi sa verse 20 to 22, sabi dito, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Sabi dito, after they have escaped defilement. Now, sino yung sinasabi ditong they? No? Kasi pagbabasahin natin, kung napansin ko sa pag-aaral nito, no, yung mga taong tinutukoy minsan naglilipat-lipat. Sometimes ang tinutukoy pala dito is yung karaniwan sa pagbasa ng verse 20, ang papasok agad sa isip is yung mga new converts, yung mga nabibiktima ang tinutukoy, no? Sapagkat kung pagkatapos sila ay sino yung sila na yon, makatakas sa karumihan, maaring ang unang papasok sa isip natin is yung mga new converts na victim. Pero hindi po, no? After they have escaped defilement, sino yung they? Hindi sila yung new converts na sinabi natin kanina, but the false teachers ulit. Balik ulit tayo sa false teachers. Dahil yung preceding verse ay tumutukol sa mga false teachers. Sabi sa verse 19, sapagkat sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo ang alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumulupig sa kanila. And that pertains to the false teachers. Now, let's get back to the false teachers. No? These false teachers were once Orthodox Christians. No? Karaniwan ganyan ang Orthodox Christians, masasabi natin, yung kanilang knowledge is talagang they receive this Orthodox knowledge, Orthodox teachings. Kaya tinawag silang Orthodox Christians. They escape pollution but by knowing Christ. They escape pollution by knowing Christ. Now, they are entangled again by pollution. Paano nangyari? No? Paano nangyari? Nakatakas na nga sila doon sa corruption, doon sa pollution, by knowing Christ. Now, nangyari na naman. No? Nasabit na naman sila doon sa mga corruption na yon. They talk about their knowledge. No? Ganyan ang mga false teachers. Orthodox naman yung knowledge nila na natanggap. Naka-escape sila, naka-escape doon sa corruption by knowing Christ. Ngayon, entangled na naman ng corruption. They talk about knowledge, merely had knowledge, but they knew nothing of it in practice. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi na nila pinapractice. At yan ang tinatawag na apostasy. Hebrews chapter 10 verse 26. Hebrews 10 verse 26. Sabi sa Hebrews 10 verse 26. Sabi dito, sapagkat kung sinadya nating, Hebrews 10 verse 26. Ayan, sapagkat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Take note, lubos na pagkakilala sa katotohanan. Kaya nga sinabi natin, they are Orthodox Christians sapagkat natanggap nila, no, ang Orthodox teaching. Sapagkat kung sinadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala
sa katotohanan ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. So this talks about apostasy, apostatizing, no? No? Receiver sila ng pure knowledge pero in practicing, nandun pa rin. Pinili pa rin nila na magkasala. And their last state, sabi sa verse na ating binasa, no? Sapagkat and their last state, yun doon sa last part ng verse 20, no? Napasabit sa mga ito, yung ay muli silang napasabit sa mga ito at daig at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama pa kaysa sa ng una. And their last state is worse than who they are before, no? Worse than the first. Sa Matthew chapter 12 verse 45, sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo ito of the first state, no, is their current state is worse than their previous state. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 45. Matthew 12 verse 45 to 45, sabi dito, pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa kanya at sila'y pumapasok at naninirahan doon. At ang huling kalagayan ng taong ito ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Now, katuruan din niya ng ating Panginoong Hesukristo, no? Patungkol dun sa pagbabalik ng maruming espiritu. Now, when we read the verse 21 ng ating teksto, sabi sa verse 21 ng ating teksto, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Better for them never to have known the way of righteousness. Yun nga, nakatanggap nga sila ng orthodox teachings, the way of righteousness. Peter means here that ignorance, sabi nga better, ibig sabihin nagbibigay lang ng conclusion si Peter dito. Mas mabuti pa na hindi na lang nila nalaman yung daan ng katwiran, way of righteousness, kaysa talikuran ito, kaysa mag-apostatize from it, no? Ganyan ang mga apostates, no? Peter means that ignorance to the way of righteousness is preferable. Hindi niya sinasabi na maging ganun tayo. Pero sinasabi niya lang yung conclusion dito na mas mabuti pa nga kung hindi niya nalaman ang daan ng katwiran. Pero hindi tayo dapat maging ganun. No, hindi dapat maging ganun yung ibang tao, no, na pilit nating ini-evangelize. Kailangan nilang malaman ang daan ng katwiran, no? But ito ang nangyari sa mga false teachers, sa mga apostates. Sabi ni Michael Green, a servant who disobeys his master far more culpable than one who disobeys through ignorance. No? Sa Luke chapter 12 verse 47, pinipicture nito ang Luke chapter 12 verse 47 na tinasabi, sabi ng sabi sa sabi sa atin dito, at ang aliping iyon na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng mas marami. At inieko din ito ang katuruan ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 21, Matthew 21 verse 32. Matthew 21:32, ang sabi dito, sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katwiran, way of righteousness, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. No? Ito yung pagtalikod
sa mga bagay na bagay na katuruan na naituro ngunit tinalikuran, no? Kumbaga parang nag-disobey, talagang a servant who disobey his master kahit alam niya yung kalooban ng kanyang master. Now, sinasabi lamang sa atin dito na that apostasy is real, no? Ang apostasy, no, is real and awful possibility. Talagang totoo yan na nangyayari sa mga tao. Hindi sa mga tunay na tao ng Diyos, kundi sa mga tao na dinidescribe natin dito sa mga false teachers. Apostasy is real. And they were enlightened. Full of knowledge, proclaimer of it. But later, no? But later, anong ginagawa ng mga false teacher? Enlightened sila. Sabi ko nga, orthodox sila. Full knowledge, proclaimer pa nga. But later, set love against the law. Ganyan ang mga false teacher, no? May magsasalita na sila na love lang tayo, no? Ang ano, kung ano sa tingin mo na advance ng love kahit na against dun sa salita ng Diyos, gawin mo, no? The law of God is for our good at kailanman ay hindi against sa love na sinasabi ng patungkol sa love na sinasabi ng salita ng Diyos. Unang-una, the law of God is for our good. Anong sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13? Sapagkat marami talagang magtuturo ng ganito, lalong-lalo na, no? Pagpatungkol sa law, sabi daw nila, we are on the grace na. So hindi na tayo sakop ng law. Pero hinay-hinay tayo sa pagsasalita ng ganon. Ano bang law ang tinutukoy mo? No? Merong moral law na tinuturo ang salita ng Diyos na talagang binding sa lahat ng tao na nabubuhay. Ngayon kung iyon ang tinutukoy mo, yung moral law, set aside the moral law ng Diyos, no? Para lang may advance ang love, nagkakamali ka. The law of God is for our good, no? Sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13, no? Sa pamamagitan ng pagtatanong, it tells us that the law of God is for our good. Sabi sa patanong kasi ito kung babasahin natin. Deuteronomy 10 verse 12 to 13. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. No? Para sa iyong ikabubuti. Therefore, the law of God is for our good. Paano mangyayari, no? In order to advance love, set aside the law. Di ba nga ang ah, ang ah, ang salita ng Diyos, the law of God, the commandments of God is para sa ikabubuti natin. Now, rejecting God's holy law is rejecting of God, no? Kung ating i-reject ang kautusan, ang commandment of God, is rejecting directly the word of God or rejecting directly our God. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Ang sabi dito, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip yamang banal, ang sa inyong tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So, our God is holy and therefore, His words, His commandments is holy and that is for our good.
And if you will reject, no, ang utos ng Diyos, ang banal na utos ng Diyos, kaparehas nun ng pagre-reject sa banal na Diyos. At mapapansin natin dito sa ating teksto, gumamit ng singular when it mentions about commandments. Yung utos, hindi niya sinabing mga utos. Ang sabi dito sa ating teksto, no, banal na utos. Hindi niya sinabing banal na mga utos. Sabi sa verse 21, ang sabi dito, sapagkat mas mabuti pa sa kanila na hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Now may sinasabi sa atin dito ang 1 John chapter 3 verse 23. Kung ano itong banal na utos, singular, banal na utos refers, let us refer to 1 John chapter 3 verse 23. 1 John chapter 3 verse 23. Ang sabi dito, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. That's the command, no? The holy commandment, no? Manampalataya kay Kristo at mag-ibigan sa isa't isa. Now, these pictures the greatest commandment, right? No? And this is the gospel. Manampalataya kay Kristo. This is the gospel. Verse 22. Sa verse 22, diretso tayo sa verse 22. Merong two proverbs dito na ginamit. Actually, yung isa biblical proverbs. Sa verse 22, patungkol sa mga false teachers. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kakawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa putik. These two proverbs, no? Daanan natin to bago tayo bumalik ulit sa gospel. These two proverbs na sinasabi patungkol sa false teachers ay yung dogs returning to its vomits, na nabanggit yan sa Proverbs 26 verse 11, kaya sinasabi kong biblical. Pero yung a pig after cleansing gets in the mud, wala tayong makita dito sa ating Biblia, pero may mga reference yan, no? Hindi na natin mababanggit dito, may mga reference diyan sa mga extra biblical text, no? Dito pinipicture yung these pictures men na hindi nawala sa Panginoong Diyos. Basically, they are out of touch with God, no? Yung dogs returning to its vomit and a pig after cleansing gets in the mud. Kaya nga ito yung patungkol din sa mga false teacher. Definitely they are not a people of God. They are out of touch with God. Matthew 7 verse 6, nabanggit din dito ng ating Panginoong Kristo yung aso at yung baboy. Sa Matthew chapter 7 verse 6, kung babasahin niyo siya. But ito nga yung yung ginamit na naman yung pagbibigay ng larawan patungkol sa larawan ng isang false teacher na gumagamit ng hayop. 'Di ba meron tayong nabasa sa sa verse if I'm not mistaken, yung ginamit yung pinag-aralan natin last time, no? Na inilentulad sila sa mga sa isa hayop, no? Sabi dito sa verse 12 sa chapter 2 pa rin, verse 12. Subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, no? Naalala natin 'yon. So dito merong two proverbs na tinutukoy sa kanila. Yung dogs returning to its vomit, 'di ba pag may sumuka na yung sinuka niya na yun, 'di ba? Parang nailabas niya na no? Yung vomit na yun. Babalikan mo pa ba? Yung kabulukan na yun na naisuka mo na, babalikan mo pa ba? No? Of course, there's a cause kung bakit niya naisuka yun. May cause yun kung bakit nagsuka yung isang aso. Pero babalikan pa ng aso. Ganyan din yung pig. Nalinis na siya ng tubig. Tubig na malinis. Pero babalik pa rin doon sa mud. But a true converts, mga kaibigan, ang tunay na naligtas
stays on the purging, yun nga yung purging, yung talagang naisuka na eh. Nailabas na. Purging, nailabas na yung dumi. Purging, nilalabas yung dumi. Stays on the purging and cleansing effect of the gospel. That is the effect of the gospel to a true convert. The gospel purges corruption from within us. Kaya nga kinakailangan na ang ebanghelyo ay palaging naipapahayag sa atin. No? It purges corruption within us. Now, in the proclamation of the gospel, hindi po pwedeng hindi ma-mention ang kasalanan. Alam natin yan. Lagi nating ini-highlight yan. That when we proclaim the gospel, hindi po pwedeng hindi natin i i-mention ang kasalanan, no? Kung bakit kaya nga may good news, nagkasala ang tao. Ito ang kasalanan, nagkasala ang tao. Kaya natin ilalapat ang gospel. Hindi pwedeng wala ang ano ng kasalanan, pag-mention ng kasalanan. Now, when the gospel is heard, no, it purges corruption from within us. Merong isang gamot na ang pangalan is Epicac. Epicac, pag ininom mo yon, that is a medicine na ginagamit sa emergency case nung taong na poison. No? Ang taong wala pa sa Panginoong Kristo ay nandun sa state of poisoning. No? It needs purging para mailabas yung corruption or yung pollution that is within the man na wala sa Panginoong Kristo. Yan ang ginagawa ng gospel. Ganyan ang ginagawa ng ebanghelyo. No? Ngayon, yung basin, yung tubig, no, that cleanses us, yan din ang action ng gospel. That is a basin that cleanses us from all our dirts and stain. Ngayon, nakita na natin yung effect of the gospel. It is a basin that cleanses us from all our dirts and stain, and also yung purging effect nun, no? That brings out all the corruption from within us. Now, anong nangyayari sa mga false teachers? Isinuka na, babalikan pa. Nalinis na, magtatampisaw pa sa putikan. Ganyan ang mga false teachers na pinapahayag sa atin from verse 1 to hanggang sa verse 22, no? Isang chapter, no? Patungkol sa mga false teachers. Now, why? Why we spend a whole chapter to talk about false teachers? Ay, ilang topic din natin yan, no? Pinag-aralan. Why we spend whole chapter, no? To talk about false teachers. Now, katulad ni Apostle Peter dito sa kanyang epistle. He is a pastor, no? He is a pastor. No? He is a pastor. Elder nga siya, di ba? And as a pastor, bilang under shepherd, na ang concern is to feed his master's sheep. Sinabi yan ng ating Panginoon Kristo kay Apostle Peter. Feed my sheep. Diba? Yan ang charge sa mga under shepherds. That is the mission or the charge for the shepherds, under shepherds, to feed the sheep. But kung ikaw ay isang pastor at malaman mo na ang iyong flock ay napopoison ng mga false teachers, di ba? Mga false teachers na ito na nakamaskara lamang ng some kind of religiosity, no? Pero ang tanging layunin is to corrupt the people of God. Katulad nila na corrupt simula noon pa. Now, the Church of Christ is Christ's precious possession, no? Purchased by His blood. Now, hindi hayaan ng Diyos na mag-prosper ang corruption sa kanyang iglesia, no? Kaya kinakailangan natin ng mga ganitong klaseng pangangaral to expose these false teachers na ang layunin ay sirain ang iglesia ng Diyos. No? Ang layunin is pasunurin sila sa kanila, no? Pasunurin ang mga tao ng Diyos sa kanila na tumalikod sa daan ng katotohanan. Na mag-continue sa buhay ng walang pagbabago, no?
sa buhay na ang sinusunod ay ang kanilang sariling pita ng laman na magpatuloy doon. The church needs continuous purging and cleansing. At sa pamamagitan ng mga warning na ito, sa pagtuturo sa mga daan ng mga false teachers na ito, their characters, their ways, their strategies, halos lahat ano niya talaga ni Apostle Peter dito, no? Maiingatan ang iglesia. No, maiingatan ang iglesia. At ang take home ng mga tao ng Diyos dito is mag-ingat din. Mag-ingat din, maging mapagbantay, no? Sapagkat nga ang kaaway ay nariyan, no? Umaatungal na nagnanais na mga tao ng Diyos ay malapa, no? At ito ay napapanatili, no? Ang iglesia ay napapanatili sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo, no? Sa patuloy na paglalahad ng ebanghelyo. Ito ay nagliligtas ng malapa sa Panginoong Kristo. Wala tayong question diyan. But ito rin ang nagpapanatili ng mga tao ng Diyos. No? It cleanses us. It purges the corruption from within us. Kaya nga magpatuloy tayo sa katapatan, no? Sa salita ng Diyos, sapagkat salita ng Diyos din ang nais sirain, ang ebanghelyo ang nais ikorap ng mga bulaang tagapagturo na ito. Kaya kinakailangan ng patuloy na katapatan natin sa paglalahad ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo para sa kapakinabangan ng mga tao ng Diyos. Na para sa mga tao na wala pa sa ating Panginoong Kristo, it is the same gospel that you need, my friend. Kung wala ka pa sa ating Panginoong Kristo, it is the same gospel that you need, no? The gospel that purges the corruption of the people of God from within, and also the gospel that continuously cleanses the people of God. No? It is the same gospel that you need, my friend. Telling you that you are a sinner and you need a savior. No? And also telling you na kung ikaw man nagpaplano na iligtas ang sarili mo, meron kang sariling strategy by doing good deeds, no? By doing charity sa iba't ibang charitable or sa iba't ibang organization, that's not the way how to get saved, my friend. That's not the way of salvation. The only way to get saved is by faith in our Lord Jesus Christ and turning away from your sins. And I'm telling you, you are heading the same place where the false teachers are going if you will continue, no, sa unbelief sa tanging tagapagligtas ng Panginoong Kristo at magtitiwala ka sa iyong sarili lamang. But you can escape that hell na patutunguhan ng mga hindi nagtitiwala sa Panginoong Kristo, na nagrebelde sa salita ng Diyos, na itinatanggi ang daan ng katotohanan, na ayaw lakaran ang daan ng katwiran. You can escape the hell para sa mga taong iyon na papunta doon. It is by repenting of your sin, magsisi ka sa iyong kasalanan, kaibigan, at manampalataya sa Panginoong Kristo at mag-submit sa lordship ng Panginoong Kristo. Because ang tunay na mananampalataya, ang tunay na iniligtas ng Panginoong Kristo ay nagsasubmit sa kanyang salita. At ang kanyang salita ang guiding principle ng kanyang pamumuhay. Kung tunay nga siya ay naligtas. At nawa, kung ikaw nga ay manampalataya, nawa ikaw ay manampalataya at magsisi sa iyong kasalanan para sa iyong kaligtasan, sapagkat totoo ng sino mang tumakbo kay Kristo para sa kaligtasan, kailanman ay hindi niya tatalikuran at tiyak ang kaligtasan sa kanya. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, maraming salamat, o aming Panginoon, sa pagkakataon, sa pag-aaral ng isang buong chapter patungkol sa mga false teachers. Tunay nga, ito ay warning sa amin, at indeed, there's a benefit for us also to know them, O God, sapagkat danger sila sa iyong iglesia, danger sila para sa amin. At salamat, O Diyos, for warning us
sa mga katulad nila. At nawa, O Diyos, ay i-preserve mo ang inyong mga tao sa mga pakana ng mga false teachers na ito. Pakana ng mga kaaway na tumutuligsa sa ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. At nawa, O Diyos, ang inyong iglesia ay patuloy na maging pure, patuloy na maging malinis, O aming Panginoon. Ang mga kabulukan sa aming mga sarili ay patuloy na maalis sa amin, O God, sa pamamagitan ng matapat na pagpapahayag ng inyong salita. Salamat aming Panginoon muli sa pag-aaral na ito. All this we pray in Jesus' name. Amen.